Matapos ang napaka-intense na previous chapter, ngayon na lumabas ng spoilers para sa parating na chapter 414 ng Hunter x Hunter, ay sa wakas masasaksihan na natin ang pasilip sa mga sumunod na kaganapan matapos ang pagpapadeploy ngayon ni Benjamin ng kanyang mga sundalo. Isang spoiler na naglalaman na naman ng mga matitinding eksena, pero disclaimer muna, spoilers pa lang po ito, hindi po full chapter review, meaning hindi pa accurate at kulang pa mga impormasyon na maaaring mailalahad ko ngayon. Kaya may una natin patagalin pa, let's go. Nagsimula eksena dito sa guard ni Benjamin na si Kanjidol na tuwang-tuwa na pinagpapatay ang mga natutulog na guards ng 7 Prince Lazarus. Samantala, ibinalita naman ng ilang mga guards na may pagbabago na raw sa private guards ng 1st Prince Benjamin. Dito naman sa Prinsipeng Lazarus ay may isang guard na kausap nila na nagre-report sa kasalukuyang nangyayari. Na-mention dito na may dalawa raw guards ni Benjamin na naka-standby sa labas ng pinto ng room ni Halkenberg. Kaya kinutuban na sila na mukhang may mangyayari na raw special martial law. Kaya ay nagbabala na ang prinsipe na wag raw silang mag-resist sa mga sundalo ni Benjamin kasi papatayin lang daw ang mga to once na ma-declare na raw ang martial law kung magre-resist daw sila at di nila bibitawan ng kanilang mga armas. Kaya naghanda na si Lazarus. Pinaligpit na niya ang mga droga na nakatago sa master's bedroom. Na-mention din dito na posible na di raw gagalawin ang mga guards na mula raw sa Hunters Association. Matapos yan ay natagpuan naman ng isang guard ni Lazarus na mula sa Hunters Association, itong si Kanjidol na may pinatay. Pero sabi ni Kanjidol na nag-self-defense lang naman daw siya rito. Kaya nagkaroon ngayon ng standoff itong dalawa. Sa sumunod naman na eksena, may kita ang dalawang guards ni Benjamin na nasa labas ng pinto ng room ni Halkenberg. At di sila rito makapasok. Kaya dito ay nagko-contemplate itong si Yoshohi sa kanyang gagawin na may kinalaman sa paggamit ng kanyang ability, which we will go into details sa full chapter na according sa kanya, ang kanyang ability ay may kinalaman sa paggamit rin ng N. Na napaka-risky raw na gumamit rito ng N kasi di niya alam sa kung sino raw pwede makapasok sa loob ng kanyang N na posibleng isang NEN user daw pala ito na may NEN na automatic na umaatake kung sakaling makakapasok ito sa loob ng N ng isang NEN user at mas lalong nagiging mahirap sa kanya na i-activate ang kanyang N para sana mas magamit ang kanyang ability sa mas efficient na paraan dahil tinuturuan na ngayon ni Kurapika ng NEN ang iba pang mga guards na baka kung i-expand daw niya ang kanyang N ay mag-overlap daw ito sa N ng iba pang NEN user. Kaya napagpasyahan nila na maghintay na lang at once na ma-issue ng special martial law ay papasukin na raw nila ang room na to. Kaya hinawakan naman si Yoshohi ng kanyang isang kasama at may kakaiba itong NEN o ability mga kaibigan na we will go into details din sa full chapter review. Sa ngayon, base sa rough translations, ang NEN daw nito ay isang manipulation type semi-compulsory na sa pamagitan daw ng paghawak nito sa isang volunteer ng kanyang NEN ay ang volunteer na yan ay magiging invincible o sa madaling salita hindi matatablan at for a certain period of time lang na equivalent ang pagiging invincible ng volunteers kung gaano ito katagal hinawakan ng NEN user o ng may-ari ng NEN. However, natatablan naman daw ang volunteer ng mga atake pagkagaling ito sa isang cooperative NEN attack, mga collaborative attack mga kaibigan mula sa dalawa o marami pang NEN users. Bukod pa riyan ay once na nagtapos na ang time limit ng pagiging invincible nito ay ma-force into Zetsu daw itong dalawa at once na matapos na raw sila sa state of Zetsu ay ang 10% daw ng total damage na na-accumulate o nakuha ng volunteer sa state of invincibility nito ay magbabackfire naman daw sa may-ari ng NEN. Na ayon nitong user na depende raw sa total damage na mananalify ni Yoshohi ay posible talaga siyang mamatay dito. Matapos ay nilipat naman na eksena kina Kurapika na kung saan ay inamin ni Shimano na una niyang nalaman na peke pala ang wobble na binabantayan nila nung pinalitan niya ito ng diaper. Dinedman niya lang daw ang tungkol dito kasi nag-iba raw ang kanyang naramdaman nung tinignan niya ang mukha ng bata. Pero nag-alala sila sa kung ano na raw ang mangyayari ngayon sa tunay na wobble. Magiging safe lang ba raw kaya ito? Na pati si Kurapika ay di niya alam kasi aside sa succession war ay nandiyan pa ang sumpa na nilagay ni Beyond sa mga anak nito na posibleng papatay sa tunay na wobble. Pati na ang posibleng consequence din kung sakaling ang Prinsipe Wobble ay wala rito sa ship kasi naglagay ito noon ng dugo sa seed urn ceremony. Kaya iniisip pa ni na Kurapika sa kung ano talaga ang tunay na conditions ng activation sa pag-participate ng succession war. Kung sakaling kung wala nga ito sa ship at buhay pa ito ngayon sa labas. Na baka magiging safe lang raw ang tunay na prinsipe sa sumpa ni Beyond kasi wala ito sa ship. Subalit inalis nila ang pag-iisip niyan na posibleng magiging safe sa sumpa ni Beyond ang Prinsipe Wobble kung wala ito sa ship. Na-mention din ni Kurapika ang aura na naramdaman niya noon dito sa bata nung unang araw pa lang nila dito sa Black Whale. Na baka mula raw yun sa sumpa na inilagay dito sa bata kung sakaling meron man sa assassin na nandirito sa loob na di pa nila matukoy-tukoy which is ang silent majority mga kaibigan o baka mula raw yun sa guard ng First Prince. Iniisip din nila sa kung ano rin kaya ang iba pang condition para ma-activate ang sumpa
sumpa ni Beyond. Kaya ang tanging paraan na lang daw para malaman ito ay ang kausapin daw si Beyond at makipag-negotiate. Gayon pa man, medyo mahirap daw itong gawin, lalo na di pa kakawalan ng kakin si Beyond at na di rin naman daw inaasam ni Beyond na makalaya as long as di pa sila nakakarating sa kanilang destinasyon. At saka mukhang tatanggi rin daw si Beyond patungkol sa paratang nito sa paglagay ng mga sumpa sa mga anak nito o sa mga sariling anak nito. Especially na ang mga sumpang yan ay may kinalaman sa grand plan ni Beyond. Kaya nakaisip rito si Bill ng paraan na what if gagamitin raw nila ang Hunters Association na magbibigay sila ng pardon kay Beyond. Nang sa ganoon ay di na nila ito i-restrain na bakay kung mabibigyan ng pardon si Beyond ay kukubit na raw si Beyond sa kanilang gustong gawin. Pero naisipan nila na kontakin daw muna nila ang V5 kasi di raw pwedeng idamay nila ang Hunters Association dito sa kanilang plano. At para maiwasan din na posibleng malinlang lang sila ni Beyond sa pamagitan ng pagbibigay lang ni Beyond ng mga misinformation ay dapat na maglatag din daw sila ng trap kay Beyond at gagamitin daw nila ang ability ni Longgi na kung saan ay magpo-form daw sila ng contract ng palihim kay Beyond para di makapag-defy si Beyond sa kanilang negotiation. Nang nasabi ni Bill ang mga idea na yan ay napatanong naman si Kurapika kung bakit ginagawa ni Bill ang lahat ng to despite sa pagiging isa sa mga tauhan ni Beyond para sa ekspedisyon. Paliwanag naman ni Bill na nagbago raw ang lahat magmula nung nalaman niyan tungkol sa mga sumpa. Kaya napag-usapan niya rito mga kaibigan ang kanilang mga goal at yan ay ang pananatiliing safe daw ang Reyna at ang Sanggol. At the same time ay makahanap raw ng way para pigilan ng Succession War at ang sumpa ni Beyond. Napag-usapan din nila ang pakikipag-collaborate sa Hunters Association at ang pagpapag-weekend daw sa pamumuno ng Kakin. Also ang kanilang pakay na alukin si Beyond sa pamagitan ng pagbigay ng pardon nito ay hindi naman daw necessary na permanent na raw talaga ang pagbibigay ng pardon kay Beyond. Kumbaga temporary lang ito para sa kanilang negotiation. Kaya ang objective nila ay ang matulungan sila ng V5 para mabigyan ng pardon si Beyond at ang matulungan din sila ng Hunters Association. So baka yun na nga nangyari mga kaibigan kaya nagpunta noon si Cleopatra. Anyway, ayon dito na may mga problema pa raw sila at yan ay ang possibility na ang tunay na Wobble ay nasa loob ng ship at sa kung papaanong paraan papaniwalain nila ang mga sundalo ni Benjamin na di talaga nila alam sa kung nasaan o di alam ng Reynang Oito sa kung nasaan ang tunay nitong anak. Pero ang sigurado naman dyan ay sa side daw ng First Prince ay mukhang magsisearch daw talaga ang mga sundalo ng First Prince sa bata o sa tunay na Wobble due sa possibility na nasa ship nga ito. Also napag-usapan din nila dito mga kaibigan na as long as hindi raw nahanap ang tunay na Wobble ay hindi raw talaga i-acknowledge ng ilang mga prinsipe na gustong manalo na ang prinsipeng Wobble ay hindi eligible sa Succession War. At kung sakaling mang mahanap man nila ito ay bago pa raw matanghal ang isang prinsipe na siya nga ang sole survivor sa Succession War ay aalamin raw talaga nito kung may right pa ba ang prinsipe Wobble na mag-participate sa Succession War. At ayon din dito na sa lower tier naman daw ng Black Whale kasalukuyan naman daw tinitignan ng mga sundalo ang mga ID cards ng mga pasahero dahil sa kaguluhang nangyayari doon. Ayon pa kay Kurapika na sa parte naman daw ng Succession War ay okay lang naman daw kung wala rito ang prinsipe sa Black Whale kasi posible na hindi ito ma-harm or whatsoever ng consequences sa di pagsali sa Succession War mga kaibigan. Subalit kung wala rito ang prinsipe ay hindi rin ibig sabihin na safe na ito sa sumpa ni Beyond. Kaya kailangan doon nilang mahanap sa kung sinong individual ang may sumpa na nakatarget kay Prinsipe Wobble at i-dispel kagad ito. Kaya kailangan raw nilang makahanap ng skilled exorcist. Kaya ayon pa kay Kurapika na may dalawang way din daw para ma-dispel ang sumpa. Either tanggalin ito mula sa source o tanggalin ang sumpa mula kay Wobble kung sakaling masusumpa na ito. At dahil sa kulang sila ng manpower ay ang mas mapa-priority raw nila dito ay ang tanggalin ang sumpa mula sa source. At pagdating naman sa worst case scenario, kung sakaling di raw talaga nila mapipigilan ang pagsumpa sa prinsipe ay kailangan daw nilang humingi ng tulong mula sa Hunters Association para makahanap ng exorcist na magpoprotekta sa prinsipe mula sa sumpa. Yun ay kung mahanap nila ang tunay na prinsipe Wobble. Kaya tinanong naman ni Kurapika ang Reyna na alam daw niya na di raw talaga alam ng Reyna sa kung nasaan ang anak nito. Pero may naisipan ba raw noon ang Reynang Oito na isang taong kokontakin niya o maaasahan niya in case of emergency? Namangha naman si Bill kay Kurapika sa pagiging analytical nito at matalino. Na ayon pa kay Bill na ang kanilang worst case scenario ngayon ay kung nasa loob talaga ng ship ang tunay na prinsipe at ang pagiging target din ito sa sumpa. Gayon pa man, either way parehang worst case scenario din kahit na ang prinsipe ay wala rito sa ship kasi possible itong magiging target din ng sumpa kahit wala ito sa loob ng Black Whale. At naisipan din dito ni Bill na hindi raw talaga sila makakakuha ng tulong sa Hunters Association kung hindi nila alam exactly sa kung nasaan ang prinsipe. Ayon naman sa Reyna na iniisip niya raw noon na kung may magiging bagong hari ay i-execute daw sila kasama ang kanyang anak ng bagong hari. At mula nung nalaman daw niya ang nangyari kay Kacho na di pala pwedeng umalis ang isang participant ng Succession War na nasa loob ng Black Whale, pati na ang tungkol sa
sa sumpa ni Beyond ay ang kanyang only hope na naisipan daw talaga niya noon ay ang Nine Prince Hulkenberg pala. Pero wala na raw ito ngayon kaya nagbigay na ng assurance si Kurapika at lumuhod na si Reyna na sabing may mga tao raw siya mula sa Hunters Association na pwedeng makatulong sa kanila at ipinapangako raw niya sa kanyang buhay mismo na may mga kaibigan raw siyang maaasahan talaga na siyang poprotekta raw sa prinsipe. At ang kanyang mga kaibigan na tinutukoy dyan mga kaibigan ay walang iba kundi si Gon na ipinakita na rito, pati na si Killua na ipinakita rin kasama si Aloka. At ang gagawin ni na Kurapika ay magsisend raw sila ng letter na naglalaman ng code una kina Gon at kina Killua, pagkatapos naman ay doon daw sa Kakin isang letter na nakaprocess as an unknown address. At gamit ang letter na yan o ang method na yan, bago pa may paliwanag ang kabuoang plano dito mga kaibigan, dito muna naputol ang eksena. Man, finally pinakita na si Gon at Killua pati na si Aloka at napakaraming impormasyon sa chapter na to kasi napaka-heavily text chapter ito mga kaibigan na di lang natin na-include dito, kaya abangan nyo na lang ang full chapter review natin para sa mas malinaw, mas accurate, mas nakaka-hype na mga eksena dito sa napakatinding chapter kasi may mga impormasyon at iilang mga eksena ang hindi naisama rito kasi dito natin tatapusin ang video mga kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.